Magandang araw mga kaibigang, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang tao ang pangalan na si Zephyr, ang huling tao na lumalaban sa kasamaan sa isang mundo na iniwan ng mga Diyos. Nang siya ay patayin sa laban ni Tartarus, ang Diyos ng Destruction, tila nawawalan ng pag-asa ang sangkatauhan. Ngunit hindi pa tapos ang tadhana ni Zephyr. Ang mga Diyos na natutuwa sa kanyang mga laban ay nagregalo sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, sa pagpapadala sa kanya ng 10 taon sa nakaraan, sa panahon na siya ay isang alipin sa halip na pinakamakapangyarihang tao. Makakamit kaya ni Zephyr ang kanyang paghihiganti laban kay Tartarus at iligtas ang babaeng kanyang minamahal, o nakatakda ba siyang maulit ang nakaraan? Unang yugto, si Tartarus ay ang Diyos ng Destruction at pinuno ng mga demonyo. Isang taon na simula noong natalo ang sangkatauhan laban sa mga demonyo, marami sa mga tao ay namatay na, ang ibang nakaligtas ay ginamit upang ipanganak ang mga halimaw. Si Zephyr ang nag-iisang nakaligtas sa hukbo ng mga sundalo, nag-iisa siyang lumalaban sa kampa ng kadiliman hanggang sa dumating ang araw ng pakikipaglaban niya kay Tartarus. Marami ng sugat at duguan si Zephyr, pero binigyan siya ng pagkakataon ni Tartarus na mabuhay upang makipag-usap sa kanya. Zephyr, ikaw ang unang tao umabala sa akin ng sobra, ang iyong katatagan ay kakaiba sa lahat, inaamin ko yun, sabi ni Tartarus habang papalapit kay Zephyr. Tanging ang isang hanggal lamang ang magpapatuloy sa pakikipaglaban sa isang siguradong talo na laban. Inalok ni Tartarus na maging alipin niya si Zephyr at sakupin ang lahat ng mundo, kasali ang mundo ng mga Diyos. Nadududa si Zephyr sa alok nito, naiisip niya na marami siyang sugat at mahina na, nagdududa siya na hindi ito isang alok ng pangalawang pagkakataon na mabuhay kundi nais lamang makita ni Tartarus na magmakaawa siya sa isang kalaban na kumitil sa buhay ng kanyang mga minamahal para siya ay mabuhay. Inabot niya ang kamay ni Tartarus at naalala ang kanyang babaeng minamahal kung paano siya nito sabihan na masyado siyang agresibo na pamahal si Zephyr sa babaeng ito, kaya iniidyo niya baka may ginamit na kulang ang babaeng ito upang ito ay mahalin niya ng sobra, kaya nang mahawakan niya ang kamay ni Tartarus ay agad niya ipinalabas ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay at sumagot sa alok ni Tartarus. Sabi niya na walang siyang pakialam sa magiging desisyon niya at pinutol ang kamay ng Diyos ng mga demonyo. Napatulala si Tartarus habang nakatingin sa kanya kamay, napasigaw ito ng malakas at masama ang tingin kay Zephyr. Sa galit niya ay sinuntok niya ito ng napakalakas at tumilapon ito. Natapos na ang labanan sa pagitan nila, pero naisip ni Zephyr na hindi niya natupad ang pangakong ililigtas niya ang sangkatauhan. Nagising si Zephyr at hindi makapaniwalang buhay pa siya at lahat ng mga sugat ay nawala, pati na rin ang mga punit sa kanyang damit. Nasaan ako, sabi niya nang makita ang napakalaking statue ng mga Diyos. Hindi pa siya nakakita ng ganoong templo, kaya naisip niya na nasa impyerno na siya. May narinig siyang boses na nagsalita, ang sabi hindi ito ang impyerno, ito ay ang antas ng pathian kung saan nakatira ang mga Diyos. Hinanap niya ang pinamulan ng boses. Akala niya ito ay kalaban at sinubukan ay summon ang kanyang spade, ngunit hindi niya magawa. Huwag kang mag-alala Zephyr, isa akong mensahero ng mga Diyos, ako si Mercedes, isang piniling anghel. Patay ka na, dapat nasa impyerno ka na, pero dahil sa sugo ng mga Diyos at Supremo ay ibabalik ka sa nakaraan para bigyang pagkakataon na baguhin ang kasalukuyan, pero ang iyong kapangyarihan at kakayahan ay mawawala. Naguguluhan siya, inisip niya na nangyayari ang mga ito dahil patay na siya, pero nagtanong siya kung bakit may pakakataong ipinagkaloob sa kanya at sinabing walang libre sa mundo, kaya naisip niya ang kapalit nito. Naalala niya nang sakupin ng mga demonyo ang mundo ay nagdasal ang sangkatauhan at nag-alay, ngunit tinalikuran sila ng mga Diyos. Kinuha nila ang mga kapangyarihan ng mga pari para lumaban at dahil sa kawalan ng kapangyarihan at madaling napatay ang mga tao, kaya naisip niya na ang mga hangal na mga Diyos na yun ay walang binibigay na libre. Sumagot ang mga Diyos sa pamamagitan ng anghel at sinabing, gusto nilang makasaksi ng nakakatuwang labanan. Ang mga Diyos ay nadismaya nang mamatay si Zephyr dahil siya lamang taong may lakas ng loob na makipaglaban sa mga demonyo. Sa loob ng 5 taon, ang mga Diyos ay napapasaya ng paghihirap ni Zephyr. Sinuportahan siya ng mga Diyos na ito upang masaktan si Tartarus. Nagalit si Zephyr dahil sa sinabi nito, sinuntok niya ang anghel ng napakalakas at sinabing nasisiyahan ang mga Diyos sa mga paghihirap nila. Desperadong silang mabuhay kaya lumaban sila kahit na madami na ang nawala sa kanila. Akala niyo lumaban kami para sa inyo, para mapasaya kayo. Nagalit ang anghel at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang magpalabas ng higanti pa at maapakan si Zephyr. Nahihirapan siya sa bigat nito, hanggang sa tuluyang madaganan ng higanti. Inangat ng higanti ang kanyang paa at dahan-dahan lumapit ang anghel kay Zephyr.
nagkakamali ka ng pagkakaintindi, ikaw lang ang nagpasaya sa mga Diyos. Kailanman ay di sila naging interesado sa mga tao kaya kailangan mong ipakita ang halaga mo sa kanila kung may nais ka mula sa kanila walang libre sa mundo, sabi ng anghel, at mayroon pang isang dahilan, ipinakita ng anghel ang kabilang portal, ang sabi ng anghel sa kay Zephyr tingnan mo itong portal na ito. Nalilito siya at lumingon sa isang demonyong nagwawala sa isang portal, nasakop ko ang 10 mundo. Kung umabot ka na sa putong ito may pakiusap lang po ako. Paki-subscribe naman at kung hindi naman kalabisan paki-pindot naman sa like, paki-comment na din po para mas lalo manan akong masiyahan sa pagbuo ng kasunod na yugto. Salamat sa lahat. Hindi maaaring isang tao lamang ang sisira nun alisin nyo yun sa talaan ko, nagulat si Zephyr sa nakita. Ang Diyos ng Destruction na si Tartarus na sumakop sa 10 mundo kasali ang iyong mundo. Ang kanyang hangad ay sumakop ng mga mundo hanggang sa nakakaya niya hindi siya kailanman nasugatan ng malala. Pero si Zephyr ang sumerya sa napakalinis nitong talaan kaya hindi niya ito matanggap. Naisip ni Zephyr na napakababaw ng dahilan ni Tartarus. Gusto niya makipaglaban sa kanya muli para mabalik ang malinis na talaan. Tinanong ng anghel si Zephyr sa desisyon nito. Sabi naman sa sarili ni Zephyr maganda ito. Mas lalo lamang nabuo ang kanyang loob dahil sa nais ni Tartarus na isip niya na pagkakataon na rin ito maghigante sa kay Tartarus at sa mga Diyos. Naglabas ng mahika ang anghel upang maibalik na siya sa nakaraan, sinimulan na ang proseso ng kanyang pagbabalik sa nakaraan, sa pagbabalik niya binigyan siya ng pabor bilang regalo at matatanggap niya ito sa sandaling makabalik na siya sa nakaraan. Sa totoo lang hindi makampante si Zephyr dahil galing ito sa mga hangal na Diyos pero naisip niya rin na pagkakataon na ito upang makapaghigant hindi lang kay Tartarus kundi maging sa mga Diyos na tinuring silang Kitawatawa. Nagpaalam na ang anghel matapos magbigay ng aprobado ang mga Diyos. Nakarinig si Zephyr ng mga boses at dahan-dahang iminulat ang mga mata, binuhusan siya ng tubig sa kanyang ulo upang magising, nakita niya ang mga mukha ng mga taong nasa paligid niya pamilyar sila sa kanya, nakita niya ang tato sa kanyang braso at naalala niya na ito ay ang nakaraan niya nung siya ang 20 taong gulang pa lamang, 10 taon mula sa kasalukuyan ito ang panahong alipin siya sa isang templo. Biglang sumulpot ang kanilang amo at nagtanong sa nangyayari at sinabing balik na sa trabaho. Pinagbantaan siya ng isa sa mga umapi sa kanya pero wala siyang pakialam na siya ikinagalit nito buti na lang napigilan ito ng kanyang mga kasama at umalis na sila. Nagulat siya nang makita ang isang batang nakaupo sa sahig at nagpapasalamat sa pagprotekta nito sa kanya. Subalit madaming taon na ang nakalipas kaya wala na gaanong maalala si Zephyr sa mga nangyayari at itinuturing niya abala ang pag-alala nito. Maglalakad na sana palayo si Zephyr nang maalala ang pabor na ibinigay ng mga Diyos. Tinanaw niyang umalis ang bata bago ibinulong ang salitang ipakita ang pribilehiyo. Nagulat si Zephyr sa pabor na ito, hindi siya makapaniwala sa ibinigay ng mga Diyos sa kanya. Nagulat ang mga nagtatrabaho sa minahan nang makita si Zephyr na napakabilis magtrabaho kahit na unang araw nito sa minahan ay parang sanay na siya sa trabaho na puno na niya ang sako. Ang mga nakakita sa kanya ay hiniling na kasama siya sa grupo habang naglalakad palayo. Samantala si Zephyr naman ay di rin makapaniwala sa lakas niyang magtrabaho. Yun pala ay isa sa mga kakayahan at pabor na ibinigay sa kanya ng mga Diyos bilang perks. Hindi niya inaakalang ang mga Diyos na iyon ang naggantimpala sa kanya ng mga ito. Dumating ang kanyang amo, pinagalitan siya at sinabing hindi ito magiging mabait kahit pa ito ang unang araw niya sa trabaho at sa galit nito ay inilabas niya ang kanyang letigo at sinubukan saktan si Zephyr pero mabilis itong napigilan ni Zephyr. Nagulat ang amo dahil napigilan ni Zephyr ang letigo gamit ang walang pananggang kamay. Humingi ng tawad si Zephyr at naglakad paalis para bumalik sa trabaho. Sa isip niya na madami na siyang karanasan sa pakikipaglaban pero hindi siya makapaniwala siya sugat mula sa pagkakahawak niya ng letigo. Nakuha niya ang unang baitang na perks, ang titulong may kakayahang bakal na pader, lakas na walang kapagorin at ang pagwalang desa sa maliliit na pinsala. Ang unang pabor na ibinigay sa kanya at nasa isip niya na kaya niyang magmina kahit pa maghapon. Nahihirapan siya sa pag-summon nito pero makakatulong sa kanya kapag ito ay napaghusayan niya na siyam na pabor ang handog sa kanya at kung ipasama niya ito sa mga nanalalaman niya ay maari siya bumalik sa dati niyang lakas at kapangyarihan sa madaling panahon. Sa maghapon ay madaming namina si Zephyr nang walang kahirap-hirap na mangha ang tagabantay at pinuri siya sa naging trabaho niya at inanunsyo nito na natapos na ang pagbibilang at mabibigay na sila ng ranggo ng bawat grupo. Ang nangungunang grupo ay ang grupo ni Zephyr na siyang ikinatuwa ng kanyang mga kasama. Tumingin si Zephyr sa batang tinulungan niya, hindi niya inakalang magkagrupo sila.
Ang sumunod ay ang grupong B, ang grupong kanyang unang nakita sa kanyang pagbabalik sa nakaraan. Sumunod ang grupong H at panghuli ang grupong E. Bilang gantimpala sa mga nangungunang tatlong grupo ay mapapasa kanila ang supply at pagkain ng huling grupo. Nagsialisan na ang mga trabahador para magdasal sa Diyos. Ang si Arya ang Diyosa ng liwanag at isa sa tatlong samprimo. Ang isa sa nagbibigay pera o kayamanan. Sa isip ni Zephyr ay karamihan sa mga nagtatrabaho ay nawalan ng tirahan o kagaya niyang isang manglalakbay na kinuha ng templo upang maging alipin para bayaran ang mga utang. Hanggang nasa braso niya ang tato ng alipin ay hindi siya maaring umalis ng walang palm kapay ito ay nalabag, maaring tumigil ang pagtibok ng kanilang puso at mamatay. Kaya sa plano ni Zephyr kailangan niya bayaran ang utang sa madaling panahon para matupad ang kanyang susunod na plano. Sa isip niya na maghihiganti siya kay Tartarus at mas magiging malakas pa siya ngayon para pagbayarin si Tartarus sa lahat ng ginawa nitong kasalanan, at para sa kanyang minamahal na si Altair inisip niya na proprotektahan niya itong muling napahawak siya sa kanya dibdib habang inaalala ang kanyang minamahal. Inaalok ang lahat ng mga trabahador ng paninda at serbisyo na ibinibigay ng mga tindahan. Napatingin si Zephyr sa presyo ng mga alak, 8 pilak para sa isang bote ming alak. Hindi makapaniwala si Zephyr sa kamahalan ng mga paninda kahit pa. Maraming taon na ang nakakalipas mula noong huli niyang bilhin ito. Napatingin si Zephyr sa batang kanyang iniligtas dahil inaalok siya nito na ibibili siya ng maiinam. Napatanong si Zephyr kung may pera ito. Sumagot ito na mayroon pero hindi siya nito mabibilihan ng kahit na anong mahal, pero ito ang kanyang paraan sa pagpapasalamat sa pagligtas sa kanya at para sa pagtrabaho ng mabilis para mauna ang grupo nila sa ranggo. Sinabi pa nito na lahat ng kasama nila sa grupo ay mahihina at palaging sa hulihan at ito ang unang beses na nakatanggap sila ng pera. Napatitig si Zephyr sa bata at naisip ang dahilan kung bakit siya inaapi. Maaring kapag may nagkakasakit o di kayang magtrabaho ng isang nila kasama ay bababa ang kanilang pagkakataon sa masali sa mga ranggo. Hindi pumayag si Zephyr sa alok nito dahil bata pa siya at ayaw niya rin maging abala ang bata sa kanya. Umalis siya at nagtungo sa isang tindahan at bumili ng mahiwagang tubig. Nagtaka ang nagtinda at sinabing ang isang bote ng tubig na ito ay nagkakahalaga ng 4 na pirasong ginto. Naglabas si Zephyr ng 1 ginto at kalahati para makabili at sinabing ang kulang ay uutangin niya. Nagulat ang bata at ang tindero pero pumayag pa rin ito. Iniisip ng bata na baka nababaliw na siya dahil malaki kung pamatong ng interes ang mga nagpapautang. Walang pakialam si Zephyr at sinabing babayaran niya na lamang ang mga ito. Sa isip ni Zephyr na ang mahiwagang tubig ay sikat sa templo dahil nakakapagpalakas ito ng kakayahan at mana. Pero kailangan ng 10 bote nito para gumana, pero dahil sa pangalawang pabor ang ibinigay ng mga Diyos ay ang pangalawang antas ng perks na may titulong Hermes Secret na kakayahan na may pinakamataas na epekto na potion at may 500% ang magiging epekto ng mga potion sa kanya. Naisip niya na hindi sila binabayaran sa pagtatrabaho ng mas mabilis kaya may naisip siya gawin. Nagtungo siya sa opisina ng amo at sinabing may narinig siyang halimaw sa ilalim ng minahan at sinabing sasamahan niya pa ang mga mangangaso upang puntahan ang pinanggalingan ng ingay. Naisip niya na nasa kanila ang totoong pera. At ayun na ng mga ka-Diyos, natapos po ang yugtong ito. Para po kayo ay makapanood sa susunod na mga yugto, paki-subscribe, like, comment at saka share naman po kung di naman kalabisan. Salamat sa po lahat na nakapanood sa aking channel. Hanggang sa muli po, bye-bye.